Bago Kasama ang Team Pinas dito sa segment na DS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang desisyon ng House Justice Committee na may probable cause ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayan, pwede ka nang umuya, Atty. Dino. Unanimous o pinabura ng 53 miyembro ng kumiting dumalo sa pagdinig na idineklarang may sapat na basihan ng reklamo kabilang na ang akusasyon ni Ramil Madriaga na ginastos lang sa loob ng 18 oras ang 128 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ayan, tama ka dyan, Cleve. Kabilang din sa tinalakay ng committee ang kawalan ng records sa ilang pangalang nakatanggap ng confidential funds, gayon din ng 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at mister niya na si Attorney Manasseh Carpio. Yes, at nakatakdang magpulong ang komite bukas para talakayin at pagbotohan ng committee report, resolution at articles of impeachment. Saka iaakyat sa plenaryo para pagbotohan ng Kongreso sa May 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang articles of impeachment sa Senado. At nangako naman ng liderato ng Senado na agad magko-convene bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang articles of impeachment na una ng nilinaw ng Korte Suprema ang katagang forthwith sa pag-convene bilang impeachment court. Sa inyong palagay, tuloy na bang ma-i-impeach si VP Sara for the second time in a row? Sasagutin yan dito lang sa Balat Sibuyas! In the meantime, higupin na ako. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Kaya po ako kumuha ng sabaw, ipapanorin natin si Atty. Dino mag-discuss. Take Take it away, Attorney Take it Dino. away. Hindi, alalahan lang natin yung ebidensya. Diba? Oo, ang sabi. Ang question, may impeach ba, ha? May impeach ba yung tanong ninyo? Ang sagot lang dyan, tingnan natin ebidensya. No? Last year, based sa mga accusations, 215 na yung bumoto. Ngayon, yung ebidensya, mas malinaw. Kaya dapat mas dumami, di ba? Yung pumirma sa Tama. articles of Ayan na. impeachment. Paano ba yung palusot nila dati? Ang palusot kasi nila dati, meron nga COA clearance. Oo. Wala na ngayon yan. Wala na. Pinababalik ng personal kay Sara Duterte yung 400 plus million, ha? Na mali yung paggasta sa confidential fund. So, napakalinaw niyan. And the findings of the COA, dahil may expertise sila sa audit, enjoy the presumption of regularity. Anti-Money Laundering Council report, hindi nagsisinungaling ang numero, hindi nagsisinungaling ang datos, at kahit si Sara Duterte mismo at kanyang mga abogado, hindi dinideny yung laman. Doon sa pangatlo, sa SALN, sinabi na ng High Court of Impeachment mismo sa kaso ni Corona na pag hindi mo dinedeklara ang mga yaman mo sa SALN, impeachable yan. Yun ay Diba? betrayal of public Betrayal trust. of public trust, culpable violation of the Constitution because it's the Constitution that requires the filing of the SALN, ha? Yes. Malinaw yan. So, culpable violation of the Constitution yan. At anong sabi ni Sara Duterte? Yung bilyong umiikot at yung mga cash down nila on hand, nasa the others. Oh, nasa others daw. Oo. Sino naman yung mga pinaglolo ko, di ba? Tsaka, alam mo sa akin lang di ba abogado si Sara Duterte? 80% ngayon nakuha ang resulta Oo sa nga bar. di ba abogado siya? Di ibig sabihin dapat alam niya kung paano fini-fill out ang SALN. At iba yung cash on hand, iba yung sa the others. Yeah. Makita nyo? Cash on hand nga malinaw Yun nga yung Malinaw una, di bang idideklara mo, di ba? Correct. Oo. So, bakit niya hindi dineklara? At consistent, so consistently wrong pala ang interpretation mo ng batas? Ganun ba? Consistently wrong itong pag-fill out mo ng SALN at saka grabe yung egregious yung pagkakamali na yun na talagang wala kang, hindi pagkakamali yun sinadya. Kung alam mo Sinadya naman na kasi zero. hindi ka mapapanagot, maski anong ilagay mo dyan. Correct. Oo. So yung mga ebidensya na yan, I think fearless forecast. Unanimous yung Justice Committee. It's not difficult for them to get 106 votes. At dun sa Senado, alam naman natin, iakit yun sa Senado. Ang sabi at least nung tinitingnan nila yung kalendaryo, as early as June. Okay. Mukhang may trial na tayo. Oo. So may trial sa ICC ng late May. May trial sa Senado at saka halos everyday daw yung trial para matapos na ito sa lalong madaling panahon. I don't know, if I'm the lawyer of Sara Duterte, kitang-kita ko naman yung abogado niya nagpupubigla sa hirap. Ang hirap ng trabaho nila kasi napakalinaw ng mga violations. No? Yung magpapalusot ka bang ilagay mo sa the others, ang hirap nun.
Ang hirap. Kaya, well, good luck, di ba? Pero I think the trial will be inevitable whether Sara Duterte likes it or not. Ang tanong! Ano ang tanong? Ang tanong! Ano ang tanong? Magpapakita ba itong si Sara Duterte sa impeachment court or pagdating sa ribbon cutting, doon Present. magpapakita present. Tsaka No? mag-speech sa graduation. Mag-speech sa grabe. Ito nga, di ba? Ano yung plan A, plan B, plan C? Diba? Napaka-unique. Di ba, ang travel naman niya, May 11 daw nakatakdang magbotohan yung plenaryo, di ba? Kung magpapatuloy talaga sa articles of impeachment. Wala naman sa bansa si VP Sara sa panahon na yan, di ba? Ini-ignore niya yung buong proseso ng impeachment, ni hindi bigyang respeto yung kapangyarihan at responsibilidad ng House of Representatives na usisain, no, yung aligasyon laban sa kanya. So, baka hindi naman humarap din yan sa sa Senate trial, pero bago pa man din tayo mapunta doon sa Senate trial, I think maganda ding paalalahanan natin yung mga kongresista sa House of Representatives. Kasi may mga bulong-bulungan, may mga ugong-ugong na ilan sa kanila baka hindi na pumirma sa impeachment dahil natatakot kay VP Sara dahil tatakbo sa 2028. Hindi po yan tama. Dahil ang aligasyon para sa impeachment na ito, ang pinag-uusapan dito ay siya ba ay may culpable violation of the Constitution, may betrayal of public trust given doon sa mga ebidensya, paunang ebidensya pa lamang na nakalkal na ng House Justice Committee. Kami pong mga ordinaryong mamamayan, nakita na namin, wala namang maayos na sagot si VP Sara dyan. May mga itinatagong yaman, may hindi dineklara sa SALN, malinaw na malinaw pa, no, sa masikat ng araw ngayong tanghali, no, dahil summer na summer. Kaya nakatutok po ang taong bayan dyan sa mga nagbabalak na unahin ang politika kesa ang kanilang obligasyon sa saligang batas, no? Tandaan niyo po, sa survey ng OCTA at ng iba pang mga survey firms, tutok ang mga taong bayan sa impeachment at pangalawa, gusto nilang magpatuloy si VP Sara sa trial at harapin ang lahat ng aligasyon sa kanya. Paalala na ang House of Representatives ay House of the People. Pero hindi lamang dapat sa pangalan, dapat pangatawanan yan ng mga kongresista. Correct. Oo. So ako ito tinatawag ko na stress test ito sa ating demokrasya, democratic institutions. And last year, we failed. Diba? Retake na itong exam na ito eh. Last year, yung mga ine-expect natin. Nag-fail ang Senate. Nag-fail ang Senate, nag-fail ang ating mga ibang institusyon. Nag-fail ang Supreme Court. Oo. Diba? So sa akin palagay, nagkamali sila. No? So ito ay retake. Ang question is, kaya ba nating panagutin yung mga tiwali at kaya ba nating depensa ng ating mga institusyon at will the institutions be there for us? No? Ito ay stress test ng ating mga institusyon. Sana this time around sa ating retake, we will pass with flying. Ito pala yung totoong starting over again eh. At one more chance. One more chance. for Ano Philippine yan? democracy. Idagdag ko lang bago tayo mag-next segment sa ating mga paalala sa ating mga kongresista na kung ano man po ang pagboto nyo rin sa impeachment trial nitong VP Sara Duterte ay magiging factor din po yan kung paano kayo iboboto muli ng inyong mga constituency. Dahil tandaan nyo po, binoboto kayo nyo ng mga distrito, binoboto po kayo ng inyong mga constituency kung kayo ay party list representatives. At isa po yan sa magiging factor nila kung ginampanan nyo po ba ang inyong trabaho bilang isang kongresista to your district and to the nation para po sa due process nating mga Pilipino. At hindi lang yan sa election. History will judge you. Posterity will judge you. The next generations will judge you. Yung mga salin lahi, mga apo, anak ninyo, titingnan kung magiging proud sila sa track record ninyo. Pero kung pinalampas ninyo magnanakaw na napakalinaw, talagang pagbabayaran nyo yan, the next generations will be embarrassed. Diba? Embarrassed with you being in public service. Kita nyo naman sa storya ng mga Duterte, di ba? Hindi nila akalain na darating yung panahon ng hustisya. Correct. Hindi nila akalain na darating ang araw na Tama. ito. Paalala din po yan sa mga kasama natin sa House of Representatives, di ba? Correct. Oo. Tsaka sa akin, pansinin natin, wait lang, ako naman. Gula! Gula! Game! Saglit lang po. Oo. Hindi, sa Hanggang akin alas 4 tingnan nyo. kami. Oo. Ang demokrasya natin, sinira ni Rodrigo Duterte. Single-handedly, nawala ang due process, nawala ang tiwala ng taong bayan sa human rights, nawala lahat ng foundations ng democracy hanggang yung weakness ng Supreme Court at legislation at executive, nabasag yung ganong checks and balances. So to the point nga of starting over din talaga tayo for Philippine democracy. Yes. Diba? So nasa ng pagmamahal natin sa bayan, nakikita
nakikita natin ang pagmamahal ng taong bayan sa demokrasya sa pamamagitan ng pagbabantay sa impeachment. Nakikita natin yung stakes for ordinary people, nakikita natin yung stakes for the people who have lost their loved ones doon sa drug war. Yes. At syempre, ang question na lang ngayon, nasan ngayon ang pagmamahal ng legislator sa demokrasyang ito? Where is the love? Correct. So, kailangan nyo patunayan na mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang demokrasya.